Marbil, inamin na walang napatunayan si Torre para maging PNP chief. Tingnan natin. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hindi political accommodation ang ginawang pagpili kay Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III bilang ika-31 So hindi daw political accommodation. So ibig sabihin hindi bayad utang dahil sa ginawa nga sa KOJC sa kababuyan na ginawa niya sa KOJC at pag-kidnap kay Tatay Digong. Hindi bayad utang. pinuno ng pambansa. Sinong naniniwala doon? Kayo ba naniniwala? Meron pa bang naniniwala doon? Ako sigurado ko kahit yung mga kinakampihan niya, kinakampilit niyang kinakampi ngayon ng mga pinklawan, hindi naniniwala doon. Huwag tayo maglokohan. Sang pulisya. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, mahusay sa trabaho, may dedikasyon at magaling na opisyal si General. Mahusay sa trabaho. Ano ba yung mahusay sa inyo? Pag sinabi ng presidente, kahit illegal, gawin mo. Kung ganun siguro ang definition nyo, posible. Dedicated? Posible. Dedicated siya eh. Kahit illegal ang utos ng presidente, gagawin niya. Torre. Gumagaling si Nick. He can decide, he can do. So yun sasabi ko. Magaling siya kasi pag nag-decide siya, ay totoo naman, ako sang-ayon ako dyan. Kasi sinabi niya, Attorney Torreon, papasok kami dyan sa ayaw at sa gusto nyo. Sa madaling salita, kahit illegal tong gagawin namin. Hindi ito ang panahon para tayo magtalo. Sinabi yan ni Torre. Hindi ito ang panahon para tayo magtalo. Papasok kami sa ayaw at sa gusto mo. Ganyan din ang sinabi kay Tatay Digong. We will do this the easy way or the hard way. Diba? Dedicated siya. Basta, kahit mali, kahit illegal, gagawin namin. Ito yung mga pulis pulpul na ang laging hawak sa presinto ka na lang magpaliwanag. Ganun po, yun. Ganyan ang ibig sabihin ni Torre. Kaya nga meron na tayong warrant of arrest. Meron na tayong search warrant. Para hindi puro lagi may gagawin kang kagaguhan para papatayin kita sa presinto ka na magpatliwanag. Parang ganun eh. Lahat na lang pwede mong gawin kaya nakakatakot to. This is something na kahalintulad ng martial law. Sa tala ng Land Transportation Office, nasa mahigit 50,000 electric at hybrid electric vehicles na ang tumatakbo sa mga lansangan sa buong bansa. Ang kalahati nito nasa Metro Manila. Kaya kung masyadong marami ang mga ito, baka mabaliwala raw ang pagpapatupad ng odd even scheme. Yun ang pinag-aaralan namin ni ED kung yan ba'y may discretion ng executive branch to qualify. Alam mo ko ako presidente? Coach, talagang mahirap ang problema ng traffic sa Pilipinas dahil napakadami natin. You know? Totoo naman yan. I agree. Medyo mahirap talaga yung problema natin Pilipinas kasi talaga namang napakarami nating tao sa napakaliit na space. Hindi katulad sa ibang bansa na talagang kalat-kalat sila tapos ang lalaki pa ng lugar nila. Kung ako presidente, I will really suggest na talagang i-encourage ko na lumabas ng Maynila ang mga kumpanya. Ang gagawin ko, bababaan ko ang tax sa Mindanao at doon sa mga lugar na malalayo sa Maynila. Para yung mga kumpanya lumipat doon sa hindi masyadong matatao. Kasi nakakonsentrate lahat sa Manila eh.
andyan ang trabaho, hindi natin mabiblame yung taong bayan kaya nakasiksik sila sa Maynila dahil andito karamihan ng trabaho. Pero kung yan ay nasa Mindanao or nasa Luzon, madadala mo doon yung mga ibang factory, opisina, lahat. At least man lang mabawasan ng 30% o 40%, dalahin mo doon sa ibang lugar. Kakalat po ang tao. Ang tao susunod sa trabaho. Paano gagawin? Babaan mo tax doon. Boom! Yon. Magandang araw sa inyo mga babayan. It's me again, Boy Sardinas, isa sa miyembro sa Banateros Vloggers. So yan mga babayan, nakita nyo yung preview. Ang lupit na. O yan, si Marbil nadulas. No? Nadulas. Misa, nadulas, tapos pupurihin niya si Torre. Pero alaman naman natin, tayo naman yung may mga utak. No? Na itong si Torre, si Diwata ay na-promote lang dahil sa paghuli kay Tatay Digong saka sa kay OJC. 'Di ba? Kasi siyempre si Marbil hindi naman niya kaya 'yan. Si Diwata, 'di ba? Kayang-kaya. Kaya siya yung nararapat na i-promote. Pero itong si Marbil medyo nadudulas-dulas, no? Nilaglag din kahit papaano si Torre. Saka alam naman natin, premyo talaga ni Torre yung pagiging chief PNP. Congratulations, Diwata. Ilang taon na lang ikaw dyan. Medyo anuhin mo yan, ha. Medyo samsamin mo yung pagpupromote sa'yo. Dahil pagbalik ng Duterte, alam ko magtatago ka na rin. Yari ka. Di sana, panalangin mo, wag puro mga Marcos na lang yung uupo para nandiyan ka palagi. Pero sa tingin mo, hindi mo papalitan ng Marcos? Kitang-kita mo naman ang taong bayan. Puro ang sigaw, Duterte. 'Di ba mga kumare, no? So dito sa video na to, mga babayan, kung gusto mo panoorin yung full video pa, di mas maganda. Napanood mo naman yung preview, ay okay na yun. Pero kung gusto mo, marami pa naman yung mapapanood nyo. At sa video na to, mapag-uusapan yung mga nangyayari na mga at scheme dyan sa mga traffic na yan, na yan pa yung inuuna ni Bongbong Marcos kaysa yung pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Ayan, mga pinagpipirmahan niya, yung mga transfer, yung mga first owner, dapat ano na yung mga naku naman, alam niyo naman napakahirap ng mga joyride, angkas, umuulan, umaaraw, konti lang kinikita ng mga riders na yan, tapos itatransfer pa, ganito, ang mahal po nun mga kababayan. Tapos kita nyo yung mga motor, yung may linya, ayun, naging parang mahal na araw na talagang aalay lakad na walang lalagpas. Yan, lalong na tawag dito yung lumakas sa gasolina. Biruin mo ba nun, tumatakbo yung motor mo, nakalinya ka na nakalinya. Yung motor kasi pwedeng sumingit-singit. Meron kasi, nadadamay kasi yung ibang mga good riders sa mga kamote riders, dapat yun ang huntingin nyo. Tapos yung mga ginagamit sa krimen, hindi naman lahat yan, kukunti lang naman yan pero nadamay lahat, no? Pero wala tayong magagawa mga babayan kasi yan ang gustong panukala ni BBM kaysa imura yung bigas o mura yung kung ano-ano man. Yan, yung mga pahirap sa mga motorista, yung kanyang inuuna. Di ba? Malupit talaga si BBM. Sino kaya bumoto dyan? Hindi, pati ako binoto ko pala, na-scam ako Diyos ko. So mga kababayan, maganda tong video na to. Kung umabot ka sa pagsasalita ni Boy, naikwento ko na sa iyo at naiharap ko naman sa iyo yung mga magagandang mga preview. Kung gusto mo pa ang panoorin at hindi ka busy at nandiyan ka lang, nakaupo ka lang dyan, nagkakape ka dyan, pwede bang i-play mo yung video? Huwag mong i-skip yung ads, mga sir, ha? Maraming salamat sa mga new subscribers natin dyan. So ganun na nga mga kababayan, ha? Ito nga si Marbil, alam nyo naman, alam ko, tinawagan ako ni Marbil na siya ka na Boy Sardinas, medyo konting laglag lang naman gagawin ko kay Torre. Alam ko naman yan, pagdating ng maupo na ang Duterte, makukulong din naman yan. Sabi sa akin ni Marbil. Napaginipan ko. so ganito mga babayan, maganda tong video na to, panoorin nyo sana hanggang sa dulo. At kung umabot ka sa video na to na nagkasalita si Poging Boy, sabihin mo naman dyan, ang pogi mo. So, good vibes din tayo mga babayan, huwag kayong masyadong ma-stress sa politics. Basta importante, nalalaman nyo lang yung mga nangyayari sa bansa.
Makikimarites tayo kasi ito ang marites na karapat dapat natin malalaman. No, hindi ito basta-basta marites kasi ito ay para sa bansa natin. Okay, hanggang dito na lang. Ipi-play ko na yung video, mga kababayan, mga kumare, mga OFW. Shoutout sa inyo dyan. At ayun, magla-like na si Madam. Si Sir, magla-like na yan. Maraming salamat po. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. I-click mo lang naman ganyan. Nakadali-dali. Naramang bayad dyan. Malaking tulong na yan sa aming mga vloggers. Okay, play mo na yan, boy! Huwag niyong ugaliin ang magpaikot ng tao para lang sa mga kasinungalingan nyo dahil baka kayo din ang mahilo kapag sinampal na kayo ng karma. Ito ang matinding buwelta ng marami sa ating mga kababayan online matapos ma-promote bilang bagong PNP chief ang kilalang general na siyang nanguna sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Walang iba kundi si General Nicolas Torre III ay tila may naglaglagan matapos mahuli mismo sa video at sa sarili nitong bibig ang pinalitan kamakailan lamang sa pagka-PNP chief na si General Romel Marbel matapos itong magretiro sa kanyang pwesto. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos ma-promote bilang bagong PNP chief ang kilalang general na siyang nanguna sa di umano'y iligal at sapilitang pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa The Hague, Netherlands at isuko sa dayuhang hukuman. General Nicolas Torre III tila nilaglag matapos mahuli sa sarili nitong bibig ang pinalitan nito sa pagka-PNP chief na walang iba kundi si General Romel Marbel. Narito ang full video at buong pagpapaliwanag ni Coach Oli matapos umamin na at huli di umano sa sariling bibig si outgoing PNP chief na si General Romel Marbel at tila may nilaglag ito sa kanyang pahayag kamakailan lamang matapos itong palitan sa kanyang pwesto. Panoorin ang full video. Marbil, inamin na walang napatunayan si Torre para maging PNP chief. Tingnan natin. Ang sa akin lang talaga, lahat naman ng general sa atin magagaling. Magaling si Nix, magaling. Maybe nakita niya na ito yung kailangan natin for this event. Tama na. Sabi niya, si Torre magaling. At ito yung, siguro ito yung nakita ni BBM kay Torre. Hindi siya as a reward because capable naman yung tao talaga. Hindi daw siya reward. Teka muna, Marbil, matanong ko. At ipapaalala ko sa'yo, alisin natin yung pangingidnap niya kay Tatay Digong according sa abogado ni Tatay Digong at doon sa illegal na pagpasok, illegal search na ginawa nila sa KOJC. Kasi wala sa kasaysayan ng kung sino man sa buong mundo na meron kang search warrant at mag-i-stay ka doon sa lugar for 16 days kasama mo 5,000 pulis. So that is obviously public knowledge, kapalpakan. Pero alisin natin yon. Kasi sabi mo nga, magaling si Torre. Yan ang sabi ng presidente. So kung wala yung kay Tatay Digong, hindi niya nahuli si Tatay Digong at hindi siya nanggulo sa KOJC, sa tingin mo, magiging PNP chief si Torre? Anong naitulong niyan? Anong naikontribute niyan sa Pilipinas? Wala. Naalala nyo may bulilyaso pa yan? Nagkaroon lang road rage. Binigyan niya pa ng TV time yung nanutok ng baril. Kaya nga nag-resign pa yan di ba? That time nag-resign yan Baka nakakalimutan mo, Marbil. Hindi nakakalimot ang taong bayan. So before yung kalokohan ginawa niya kay Marco ay kay Tatay Digong at kay Pastor Kibuloy na nagustuhan malamang, ako siguradong sigurado, yan ang nagustuhan ni BBM sa kanya. Kasi bulilyaso yan
Hindi political accommodation ang ginawang pagpili kay Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III bilang ika-31 pinuno So hindi raw political accommodation. So ibig sabihin hindi bayad utang dahil sa ginawa nga sa KOJC sa kababuyan na ginawa niya sa KOJC at kidnap kay Tatay Digong. Hindi bayad utang. ng pambansa. Sinong naniniwala doon? Kayo ba naniniwala? Meron pa bang naniniwala doon? Ako sigurado ko kahit yung mga kinakampihan niya, kinakampilit niyang kinakampi ngayon ng mga pinklawan, hindi naniniwala doon. Huwag tayo maglokohan. Sang pulisya. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, mahusay sa trabaho, may dedikasyon at magaling na opisyal si General. Mahusay sa trabaho. Ano ba yung mahusay sa inyo? Pag sinabi ng presidente, kahit illegal, gawin mo. Kung ganun siguro ang definition nyo, posible. Dedicated? Posible. Dedicated siya. Kahit illegal ang utos ng presidente, gagawin niya. Torre. Magaling si Nick, he can decide, he can do. So yun sasabi ko, Magaling siya kasi pag nag-decide siya, totoo naman, ako sang-ayon ako dyan. Kasi sinabi niya, Attorney Torreon, papasok kami dyan sa ayaw at sa gusto nyo. Sa madaling salita, kahit illegal tong gagawin namin. Hindi ito ang panahon para tayo magtalo. Sinabi yan ni Torre. Hindi ito ang panahon para tayo magtalo. Papasok kami sa ayaw at sa gusto mo. Ganyan din ang sinabi kay Tatay Digong. We will do this the easy way or the hard way. Diba? Dedicated siya. Basta, kahit mali, kahit illegal, gagawin namin. Ito yung mga pulis pulpul na ang laging hawak sa presinto ka na lang magpaliwanag. Ganun po, yun. Ganyan ang ibig sabihin ni Torre. Kaya nga meron na tayong warrant of arrest. Meron na tayong search warrant. Para hindi puro lagi may gagawin kang kagaguhan para papatayin kita sa presinto ka na magpatliwanag. Parang ganun eh. Lahat na lang pwede mong gawin kaya nakakatakot to. This is something na kahalintulad ng martial law. Gagawin na lang nila lahat. Saka ka na magpaliwanag. Doon ka sa presinto magreklamo. partly but mostly because of the leadership. Yun ang leadership na kailangan natin ngayon. And I guess that's a good decision na ginawa ng presidente natin. Sinabi pa ni General Marbil, nasa prerogative ng Pangulo ang Inamin naman natin, nasa prerogative ng Pangulo kung sinong pipiliin yan. I agree na papagkatiwalaan niya. Kaya lang, it shows na anong merong puso to si Marcos. Oo, karapatan mo kung sinong pipiliin mong PNP chief. Ha? May kasabihan na ano yung nasa loob, yun ang sinasabi ng isang tao, di ba? Pag ang isang tao mahilig magbangkit patungkol sa, halimbawa, mahilig siya magbangkit patungkol sa kotse, mahilig yan sa kotse. Mahilig yan magbanggit patungkol sa gym, mahilig yan sa gym. Yung pag-appoint mo ay ng PNP chief kay Torre, karapatan mo yan, pero pinapakita mo rin kung anong nasa loob mo. What is important to Marcos is not the Filipino people. What is important to Marcos is to defeat Duterte. Yun eh. Ano yung binalik niya? Remulla Brothers. Sino PNP chief? Torre. Ito mga personalidad nito, lantarang kumalaban sa Duterte. Iyan po ang laman ng puso ni Marcos. Iyan ang karakter ni Marcos. pili kung sino ang pinagkakatiwalaan niya
para manguna sa PNP. It's the prerogative of the president, but ang sinasabi ko lang, magaling po yung tao. It's Okay Karapatan to ng presidente. Magaling yung tao pero magaling po yung tao. It's pagka nandito ka sa Chief PNP, hindi yung anong na-contribute mo how you will lead the big organization. ayun. Pag nandito ka, parang sinasabi niya kay Torre, wala ka na patunayan. Wala ka pang nako-contribute. Leadership lang. Yan ang sinasabi natin kay Torre. Wala yang kontribusyon sa society natin. Bagkos ginulo pa nga niya ang society natin. Even kay Barbilo, hindi niya diniretso. Diba? Parang sinasabi mo, halimbawa, bigyan ko kayo ng ako'y may kaibigan. Alam mo, dito sa ating grupo, hindi naman importante kung ikaw ay pangit o pogi. Ang importante dito, mabait. Diba? Ganun na sinasabi nito si Marbil. Hindi naman importante dito yung na-contribute. Yung leadership. Diba? So, inaamin niya na etong si Marbil, wala pa talaga napapatunayan. And I agree with you, Marbil. Wala talaga napapatunayan ito. Isa lang ang napatunayan ni Torre. Kung sinabi ni BBM, hindi mababalik. Ang utos ng hari, hindi mababalik. Yan lang ang napatunayan ni Torre. Excuse for my words sa mga may edad na dito at sa mga batang manunood, wag po kayo ma-offend. Pero himod puwet lang ang alam ang kontribusyon ni Torre. And I guess that's one factor na nakita ni Presidente natin na General Torre can lead the Philippine National Police, the 232,000 Philippine National Police. Nang tanungin si General Marbil kung ano ang maipapayo niya kay General Torre matapos na maapektuhan ang buong organisasyon sa bashing mula sa mga netizens, bunsod ng pag-aresto nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang naging sagot ng general. Kahit anong mga trabaho na, kahit hindi naman yung former press, kami talaga nahaharas. Kahit sinong hulihin mo, talagang yung mga pulis namin, they're being harassed. Ay, naku, bakit? Bakit ganun? Teka muna. Ano daw maipapayo niya kay Torre? Ang Barbie! Ano daw mapapayo niya kay Torre? Doon sa panghaharas, and natatanggap doon sa ginawa niya kay Tatay Digong. Una, hindi po yun pangharas. Lahat naman daw sila dumadaan dyan sa harassment. No? Hindi po yun harassment. Yun po ay sigaw ng puso ng Pilipino. Yaan po ang problema sa iyo, Marbil. Hindi mo alam ang sigaw ng Pilipino. Parehas kayo ng amo mo. Bingi kayo or nagbibingi-bingihan. Di ba? So, hindi ito basta harassment. So, sinasabi niya kay Torre na normal yan. Normal lang yan. Ganyan talaga. For every na ginagawa nila. But remember this, meron kasing warrant yung tao So we have to help yung PCTC to serve the warrant. Hindi. Excuse nyo yung warrant na yan. Wala pong jurisdiction ng ICC dito. And you know it. No? Bakit yung ibang bansa nanindigan sa kanilang tao? Sinabi ng presidente na hindi niya papapasukin ng ICC. At Marbil, that is a cheap shot. Ang pangit ng excuse mo na kailangan gawin yun kasi may warrant. Alam mo, kahit may warrant yun,
si Tatay Digong may karapatan sa abogado. Fast break nyo yung sitwasyon eh. Kung may warrant yun, dapat hinuli nyo muna. Tapos, dinala sa korte. Anong ginawa ni Tory? Fast break. Don't tell us na hindi mo alam yan. Anong klase kang PNP chief? Di ba? Doon nagka-problema. Salagay natin may warrant. Halimbawa, isang tao may warrant. Di ba? May karapatan yung tao ipagtanggol ang sarili. Meron tayong due process eh. Minadali ninyo. Ano bang nangyayari sa inyo? Yun lang naman po yung katotohanan. Kung nabash, it's part of ng trabaho natin. Ako rin naman, buti nga, hindi lang nga kami nababash, nagkakakaso kami. Ito, teka muna ha. Normal sa trabaho nila yon na nababash, no? Hindi kayo nababash dahil ito ay normal. Nababash kayo kasi doon sa mali yung ginagawa. Sabi nga, 'di ba? Pag ikaw ay ginigipit, ikaw ay pinipersecute, ay pagpapalain ka. Kung ikaw ay gumagawa ng tama, yun po ang konteksto nun. Pero kung ikaw ay pinipersecute dahil mali ang ginagawa mo, dapat ikulong. Mali yung ginawa ni Tory. Hindi kaya siya binabash dahil ginagawa nyo trabaho nyo. Sasabihin nyo, syempre opinion mo yan. Ito opinion namin, ginagawa namin ng trabaho namin. Wait, there's more. Saka nyo sabihin sa amin yan pag-upo ni BP Sara. Kaso kami. Dagdag ng General, kakibat na sa trabaho ng pulis ang pagharap sa mga kaso. Gaya aniya niya na may mga kasong kakaharapin pagkatapos ng kanyang retirement. We have so many cases right now. I have more or less 30 cases under my shoulder na after retire, marami po akong kaso. But doesn't matter. Yun po yung sinugal namin, buhay eh. Buti pa nga, buhay pa kami. Yun ang sinugal nila. So sinasabi niya na ito'y paninilbihan sa taong bayan. Talagang nangyayari ito. Mali po. Kung hindi ibig sabihin madalas na nangyayari, ay tama na ang ginagawa. Diba? Halimbawa, droga ka ng droga. Inom ka ng inom. Tapos napapaaway. Mali-mali ang desisyon. Hindi, normal lang yan. Normal yan sa mga umiinom, talagang napapaaway. Hindi po normal yun. Kasi in the first place, mali ang dapat yung naglalasing ka, tapos nag-a-addict ka, halimbawa nagdadrive ka pa, mali yun. Same thing dito kay Tory. Alam natin it's illegal. The act itself of what Tory did was illegal. Were illegal. Actually, illegal yung kay Tatay. Kay Tatay Digong at itong ginawa sa KOJC. So, wag nyo, it doesn't mean na madalas mangyari sa inyo, normal na nangyayari ay tama ang ginagawa ninyo. Hindi porket may 30 kang demanda, kailangan ganun din si Tory, may 30 rin demanda, pero normal yun. Diba? Nung pumasok ka dyan, isinugal, hindi po. Mali yun. Hindi mo isinugal. Hindi isinusugal ni Tory yung kanya. Isinusugal niya yung sarili niya para kay BBM. Isinusugal ninyo sarili niyo para kay BBM, hindi para sa Pilipino. Sino bang may gusto bitbitin doon? Si Tatay Digong.
Yun yung nakikita eh. Once you join the Philippine National Police, nandito na po, kabalikat po, yung buhay namin, yung kaso namin. Yun ang nakikita mo. Kaya nga, minsan ang naawa lang when I see mga policemen natin na talagang struggling sila. Si General Marbil ay bababa sa pwesto sa Lunes, June 2, matapos ang mahigit isang taong panunungkulan bilang pinuno ng pambansang pulisya. Ay, nako. Si Marbil ay bababa. Leia Ila. Ay, next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin. Hybrid at electric cars. Ipagbabawal na. Posibleng hindi rin maging exempted sa number coding ang mga full electric at hybrid vehicles. Dumarami raw kasi sila at makadagdag lamang sa traffic. Nauna sa balitang yan si Gerard de la Peña. Di pa man nagsisimula ang pagsasaayos ng EDSA, katakot-takot na traffic na ang kinakaharap ng mga motorista. Mas lalala pa raw ito kapag nagsimula na ang EDSA rebuild sa ikalawang linggo ng Hunyo. Ang isa nga sa mga solusyon ng gobyerno ang ipatutupad na odd-even scheme, kung saan 2 hanggang 3 beses na lang sa isang linggo maaaring dumaan sa EDSA ang bawat sasakyan. Depende sa huling numero ng plaka nito. Kaya naman dumarami mga motorista na interesado ng bumili ng full electric o hybrid vehicles. Base kasi sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA, exempted ang mga ganitong sasakyan sa anumang number coding scheme na ipatutupad ng pamahalaan. It's not a motivating factor really to buy, no. Although it's an added factor kasi exempted sa coding ang EV, no. But technology itself really over the years have evolved, no. Kaya the market is accepting this technology, pure electric and hybrid electric vehicles. Okay, ganito yan ha. Kasi itong istorya dito gagawin ng EDSA. Okay? At meron ng odd even. So kung hindi ako nagkakamali ay halimbawa 1, 3, 5, 7, 9 ay bawal ng Lunes, no? 2, 4, 6, 8, 10 ay 2, 4, 6, 8, 0 bawal ng Martes. So, i-double check ko yan yung exacto. But in any case, ibig sabihin, hindi lang yung color coding before. May color coding na nadagdagan pa ng odd even. Anong purpose? Kasi aayusin ng EDSA. So, definitely, magta-traffic talaga. So, kailangan bawasan ang kotse. So, ngayon, exempted kasi ang hybrid at electric car sa kung anumang exemption. Kung anumang exempted po ang hybrid at electric car sa mga coding na ganyan. No, ang sabi ay pinag-aaralan na hindi na rin ipagbabawal kasi ang dami na ring hybrid at electric cars. So baka mag-cost din ng traffic. Para sa akin, mali po 'yan. Bakit? We should encourage yung pagpasok ng hybrid at electric car kasi malilinis po ang ating environment, ang ating hangin. Kasi kung mabawasan man ng usok, siyempre mabuti ito sa kalusugan dahil walang usok ng hybrid at electric car. Paano Coach Oli? Yun nga, napakadami na. So, baka mag-cause din ng traffic sa EDSA? I don't think so. Kasi hindi naman magsasabay-sabay lahat ng mga electric cars at hybrid at a certain time. 'Di ba? At saka, alam mo, kung yung iba ay nakakabili ng hybrid, posible din na bibili rin ang taong bayan na yung mga mayayaman ng 2 kotse. So magdadalawang kotse sila, may isa pa silang bibiling kotse. Madali po 'yan no? So ibig ko sabihin, kung yung iba ay nakakabili ng hybrid car, makakabili rin yang marami ng isa pang sasakyan, no? So siguro wag natin isolate na
bigyan natin ng penalty ang hybrid at electric cars kasi dapat yan ini-encourage natin. Kung maaari nga lang, kung ako nga lang ay may pera, bibili ako ng hybrid car para makatulong sa hangin natin, no? Hindi na usok ng gasolina at diesel ang naaamoy sa lansangan, no? So, huwag natin alisin kasi pangit. Dapat isipan nila ng mas magandang solusyon. Ako na sang-ayon din ako sa gagawing odd even Kung maaayos talaga ang EDSA dahil terrible na talaga ang problema dito sa EDSA. Nakakaloko na po ang traffic sa EDSA. Kasi dumadaan ako dyan, papasok ng SMNI. So, dapat nang maayos. Kung maayos nilang talaga. At kung effective ang odd even, sa akin I suggest, ituloy na rin yan para mabawasan ng kotse sa daan. Coach Oli, hindi kaya lalong madagdagan kasi magbibilihan. Yung mga mayayaman, so anti-poor. Kaya nga, sabi ko nga, huwag tanggalin yung hybrid. Yung may mga kaya, instead na bumili ng another na kotse, bibili na lang ng hybrid yan. So that to encourage natin na mas Ako nga, I suggest din yung mga condominium, Kasi dapat isabatas din yan. Kasi may mga alam ako na nakatira sa mga condominium na gusto mag-hybrid kaya lang wala namang plug-in doon. So dapat ang bawat parking space require na ng gobyerno na magkaroon ng pwedeng saksakan diyan sa condominium. We should encourage yung talagang nitong sa Amerika po. Ang grabe, ang daming Tesla doon at hindi lang Tesla. Ang dami ko pong nakikita na nung nandoon ako na mga hybrid at electric cars. So kailangan po ito. Pero sa 600,000 hanggang 940,000 pesos ang pinakamurang hybrid at electric car sa bansa. Pero payo ng mga otoridad sa mga may balak bumili, hinay-hinay muna dahil pinag-aaralan na rin ngayon kung paano matanggal ang exemption na ito sa mga electric at hybrid vehicles. Sa tala ng Land Transportation Office, nasa mahigit 50,000 electric at hybrid electric vehicles na ang tumatakbo sa mga lansangan sa buong bansa. Ang kalahati nito nasa Metro Manila. Kaya kung masyadong marami ang mga ito, baka mabaliwala raw ang pagpapatupad ng odd even scheme. Yun pinag-aaralan namin ni ED kung yan ba'y may discretion ng executive branch to qualify. Alam mo ko ako presidente? Coach, talagang mahirap ang problema ng traffic sa Pilipinas dahil napakadami natin. Totoo naman yan, I agree. Medyo mahirap talaga yung problema natin Pilipinas kasi talaga namang napakarami nating tao sa napakaliit na space. Hindi katulad sa ibang bansa na talagang kalat-kalat sila tapos ang lalaki pa ng lugar nila. Kung ako presidente, I will really suggest na talagang i-encourage ko na lumabas ng Maynila ang mga kumpanya. Ang gagawin ko, bababaan ko ang tax sa Mindanao at doon sa mga lugar na malalayo sa Maynila. Para yung mga kumpanya lumipat doon sa hindi masyadong matatao. Kasi nakakonsentrate lahat sa Manila Andyan ang trabaho, hindi natin mabiblame yung taong bayan kaya nakasiksik sila sa Maynila dahil andito karamihan ng trabaho. Pero kung yan ay nasa Mindanao or nasa Luzon, madadala mo doon yung mga ibang factory, opisina, lahat. At least man lang mabawasan ng 30% o 40%, dalahin mo doon sa ibang lugar. Kakalat po ang tao. Ang tao susunod sa trabaho. Paano gagawin? Babaan mo tax doon. Suportahan mo yung mga kumpanyang magtatayo sa ibang lugar.
to encourage them. Mahihirapan talaga tayo sa Maynila. So we'll see. Paglilinaw ng pamahalaan, hindi pa naman daw tapos ang paglalatag ng mga patakaran kaugnay sa odd-even scheme sa EDSA Rebuild. May 1 buwan pa raw na dry run na magsisimula sa June 16. Sapat na raw ito para makita ang mga dapat baguhin sa mga polisiya. Gerard de la Peña, News 5. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan no. Tapos isa pa, 'di ba? 4 dapat na sardinas eh. Oh, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.